Alright, ito na yung unit natin guys, oh. Ito yung smart mo, dalawa ka. Duplicate mo lang yung isa. Tara, tara, tara. Umaya masentran tayo ah. Hindi. Busita. Ang cute ng busina eh. Pip! Dito, tapos fuel. Yun. Ang ganda ka dito. Tapos ang kagandahan pa kay ADB Lab, ayan, oh. Nag-straight yung pa ako dito, oh. Morning guys, ngayong araw pupunta na tayo ng Honda para kunin na yung bagong motor natin na Honda EDB 160. Magko-commute lang muna ako ngayon. Papunta tayo ng Honda Caloocan, malapit sa LRT Monumento. May dala tayong helmet para mamaya diretso natin i-drive yung EDB natin. Commute lang muna tayo dito palabas ng subdivision namin. Na tayo ng Honda, dito na tayo sa may Avenue. Guys, ito na yung unit natin. Medyo may mga alikabok lang. Guys, dito pala kami kumuha ngayon sa Honda Triumph Caloocan. Susi mo ha, mag-iwalay ko na ha. Para yung duplicate, saka yung dadalhin. Ito yung smart key mo, dalawa ha. Duplicate mo lang yung isa. Okay, pababaan mo na ha. Para malaman nyo kung naka-open na yung smart key nyo, pindutin mo lang yung isa. Pag hindi daw deliver, naka-open yung smart key. Pag red, right now, saan mo na gagamitin natin? Pag naka-open na to, lagay mo lang sa bulsa mo. Pag lumapit ka sa motor mo, mga kuligams, makakunik sila na. Okay. Pag lapit mo, ito na susi mo. Push. Tutunog yan, iilaw. Okay? Dito, off. Off position yan. Ganyan, sa gitna. Pag inangat mo lang isa, tatapat siya sa seat fuel. Pindutin may fuel, pag magpapakarga ka ng gas, seat pag magbubukas ka ng kukuha. Hanggat na ka, kailangan nakatapat dito to ha, bago pindutin ka na. Hanggat nakailaw yan, pwede mo siyang galawin. Namatay siya. Gagawin natin, puputunin natin. Pangalawang angat, ilaw na yung panel, pati headlight. Ayan. Ilaw na lahat ha. Pwede ka na mag-start yan. Pipigyan ka ng preno, mamatama ka. Pipigyan ka ng preno sa kaliwa, madiin, then start. Okay. Pero pang hazard, pag naka-side stand yan, tara. Tatay ko lang agad kasi yung ganun. Then, idling stop. Yan, pag nasa traffic stoplight, kasi mamatay, di ba? Then, hazard. Oras. Okay, lang-time na yan, ha? Sige natin sa battery volt. Alam mo kung ano yung karga ng baterya mo. Wala ka pang tinakbo. Okay. Ngayon, pagtapos ka na mag-drive, siyempre, alis ka na. O, siyempre, ilalak mo yung manibela. Pwede mo siyang iliko sa kaliwa o kanan side. Then, push, lock. Doon sa dulo. Pwede rin sa kabila. Okay, kabilaan siya. Pero kailangan mo talaga mag-push siya. Lagi may push pagka walang ilaw. Pero pag lumayo ka na yan, lumayo ka na 2 meters. Sabi ang pumanda ka din. Wala na siya. Kahit hindi mo may lap, subukan mo sa push. Wala. 2 meters lang, hindi niya na madedetect yung ano. Okay, yan yung una ha. Then yung pangalawa, ibabaw. Alarm to kung answer back. Yari, gusto mo makita yung motor mo sa naka-parking, pindutin mo lang. Pag pinindot mo yan, malalaman mo kung nasan yung motor mo. Kasi itong remote mo, siyempre, sa motor mo na ito nakakunik, hindi ito po pwede sa ibang motor. Hindi ko gagamit sa ikan. Then pag ginamit mo to, automatic to. Pag sinalarm ka ito, pag nagalaw to, mag-alarm. Ayun, yari, gusto mo na patayin yung alarm. Pwede rito ka malayo pa. Pero pag dito mo siya pinapatay, alam mo na yun pa rin. Para totally papatayin mo yan, gawin mo, lapitan mo siya. Ito uling na bang pindutin mo. Para wala na siya. Okay? Ngayon, in case of emergency ulit, nalobat na yung battery mo kasi ang battery mo nasa compartment, gawin mo, hugutin mo ito.
Gamitin mo to. Magic. Ang purpose ito, pambukas lang ng kasi nga, battery nasa loob na compartment. May barcode ka ha. Itong barcode na to, ito yung nagpapalit sa ECU ng motor sa kasarit ko to. Magbuka yung number na yan. Ang gagawin mo, tatagop to. Picture mo na rin ang cellphone. Para pag nawala yung susi mo, yan yung gagamitin mo. Yan dalawa na to. Sign lang po. Alright, ito na yung unit natin guys, oh. Bagong bago. Medyo malikabok nga lang kasi natenga siya ng weeks eh. Kasi hinintay pa yung PNP clearance. Diyan ka na, diyan ka na. Galang na nito bago ako. May ano. Marunong ka ba? Oh my God, mabigat. Oo, mabigat Ay, siya. wag ka dyan lang. Gusto lang kita. Ready? 1, 2, 3. Kaya na ako? Marunong ka na ba? Magpagas muna tayo ha. Oh, luwag mong ano. I-set up mo na. Tara. Umaya masemplang tayo ah. Hindi. Ito na. Unang bukas. Okay na, let's go. Ayan na. Akit na ako ah. Sige, dahan-dahan ah. Okay na, dahan-dahan tayo laba. Okay. Kasi natatakot ako, wala tayong vaccine. Oh my God, love, kinakabahan ako. Parang hindi ka pa marunong magmotor. Ano ba yan? 5 taon na ako nagmamotor. Natatakot ako. Parang ayoko sumakay sa'yo. Magpagas na tayo ha. Pagas tayo, hanap tayo ng shell. Op, peno. Tanggalin mo na yung plastic. Mamaya na pag-uwi. Kita mo ba yung likod? Kasi dati sa kita ko yung sarili ko eh, ngayon di na. Kita naman. Bale, uwi na tayo ng Marilao. Dito tayo dadaan sa Monumento Circle. First impression ko, naramdam ko yung vibration niya. Galing tayo sa Honda Beat na maliit lang yung motor, maliit lang yung makina. Eh syempre ito 160 to, tapos 4 valves. Medyo ramdam ko. Pero tolerable lang, normal lang na vibration. Kasi nakahawak na rin ako ng PCX 160 tsaka Aerox. Parang halos hindi naman sila nagkakalayo ng vibration. Ramdam ko yung torque, ang lakas eh. Mas mataas na ako sa'yo, love. Oo. Dahil sa tiyan ako nakahawak ngayon sa dip-dip. Lakas ng arangkada niya. Pero pag may box na to, mahirapan ako sumakay. Oo. Hindi naman sobrang tipto. Siyempre, ano lang naman yan, ibe-breakin mo rin yung sarili mo. Ganoon naman eh. Hindi lang yung makina ng motor ang binibreakin, pati din yung driver. Kasi sasanayin mo pa yung sarili mo dun sa bagong motor mo. Lalo na sa case natin, galing tayo sa maliit na motor. And ito, mas malaki yung motor natin. So kailangan natin i-practice din. Sanayin natin yung sarili natin din sa ganitong kalaking motor. Pero dati sa Aerox, di ba? Pag sinusundo kita. Malipis yung Aerox eh. Bagay. Compare dito, medyo malaki. Nasaba ka agad tayo sa traffic ah. May traffic enforcement. Need ko lang i-adjust yung side mirrors. Itong sa kanan, hindi ko masyadong makita. Oops, traffic. Ay, dito yun o. Hulaan. Oh, Kailangan magaling kang umano dyan sa rotonda. Hindi natin magpagas. Doon sa unahan may shell doon eh. Oo, kasi nagbi-blink na siya. Ilan lang daw nilagay ni Kuya? 1 liter, 1 liter na free gasoline. Ito ng arangkada. Ayun, may bunot eh. Meron siyang bunot feeling eh. Parang binubunot ka sa upuan mo eh. Pag galing kang maliit na motor, nakaka-intimidate siya. Lalo na hindi ka naman madalas gumamit ng malaking scooter. Tulad sa atin, minsan lang naman ako makagamit ng PCX tsaka Aerox. Saka parang sobrang lapit mo sa akin. Oo, tama lang. Lumapit ako sa'yo, syempre wala akong sandalan. Sanay ka kasing may top box eh, no? Oo. Hindi ka sanay ng walang top box. Tapos, ang napansin ko, habang nagdadrive ako ngayon, yung parang yung feeling na sobrang tangkad mo sa mga kasabayan mo. Ganun yung feeling niya. Kasi mataas nga naman siya kumpara dun sa kay Bitoy, sa dati nating motor. Kaya siguro ganun yung feeling. Pero kapag dati ka nang may mga motor na mas malalaki, hindi na big deal sa'yo yun.
Bale, yun tinanong ko kanina dun sa kausap ko regarding dito kay ADB. Tinanong ko sa kanila kung pwede ba na hindi ka na mag-change oil sa kanila, yung mga first change oil mo. Kung pwede mong i-DIY, ang sabi nila hindi daw pwede kasi daw possible daw void ang warranty kapag DIY mo or sa ibang shop mo or ibang motorcycle maintenance ka nagpa PMS, mabuvoid daw yung warranty. Kailangan daw within warranty period is kay Honda ka mismo nagpapa-maintenance. Yun yung sabi. Para daw hindi ma-void yung warranty. Dito ka na lang, libre naman eh. Mas preferred ko sana ako na lang mag-change oil. Kailangan nating sundin yun para hindi ma-void yung warranty natin. Ang cute ng ang cute ng Dito ako sa preno. sa preno? Ay, sa preno sa Busina? busina. Ang cute ng busina eh. Pip! Ang cute eh. Ang laki ng motor pero yung busina mo ganun eh, no? Pip pip! Uy, yung ganda ng suspension. Yung mga plastic mamaya na natin tanggalin sa bahay. Traffic! Kaya nga eh, grabe. Ang dala na to, Valenzuela, parang. SM Valenzuela na yun nandyan sa unahan. Bagong labas sa kasa. Nasubok agad sa traffic ang ating skills. Pero okay din to kasi dali tayo masasanay sa kung paano natin siya i-handle. Kung paano i-maneuver, ganyan. Pulta ka na tayo. Ako na sa kabila. Okay. Excuse. Wait lang, baka kainin tayo nito. Paano ba to? Dito, tapos fuel. Yun. Akala ko dito. Hindi na dito na kasi sa mga bago lang pala sa channel namin. Yung luma kasi naming motor is Honda Beat na version 2. So yung gasolina, yung gas tank nandito sa ilalim. Sanay sa beer na bubuksan namin to no. Tapos sasasiyan namin dito. Pagas muna tayo. 95 po full tank. Sabi, straight mo siya. Ay wait lang, center stand ko po. Full tank 95. Start 0 po. Okay po. Ang pogi, no? 8.1 liters ang nito yung capacity. Oo, ang mahal ng full tank. 500 sakta mo na. Tapos po pa points po ako. How to close? Ayan. Ayun, nag-click naman siya. 7.2 liters yung nakarga namin. Hindi pa naman sobrang puno. Pinasakto ko lang ng 500 pesos. Let's go. Sakay ka na muna. Sakay naman ako. Wait. Yun na, full tank na. Full tank. Dali lang siyang i-maneuver, dali niyang i-balance. Tsaka ang laki ng turning radius talaga. Full tank na tayo. Ang dumi lang ng panel natin. Mamaya linisin natin to. Tapos yung preno, napansin ko, ang lakas ng preno. Ang ganda. Nakabukas na yung lights mo. Oo. Tapos pag hinaibim ko yun, makita yun. Okay. Yun lang talaga na, agad tayo sa traffic. Hindi natin na-enjoy ng yung umaandar talaga yung motor. Okay, let's go. Nagpalit lang kami ng battery dito sa saglit. Nakaka 7 kilometers na tayo. Andito tayo ngayon sa, Malinta, Malanday. Hindi ko sure. Let's go. Ay, naka-hazard pala ako. Okay, pasok. Hilux. Paano pag kukuha ka ng ORCR? Dadalhin mo pa to? Hindi na. Hindi ko nga sure kung ganun gagawin ko Siguro pwede naman. Dalhin mo na. Yung kay ba? Yung sa dating motor, kay Bitoy. Kay Bitoy, na siya nagamit ko. Kaya na medyo namawag na dito. Kamusta naman yung pakiramdam ng ito yung gamit nating motor? Okay lang. Pag angkas yan sa mga lubak-lubak, okay lang? Okay lang naman. Hindi siya... Yung maramdaman. Hindi ko masyadong ramdam. Ikumpara mo siya kay Honda Beat sa luma nating motorcycle. Ayun kasi naman, na yung sakong yung papinis na. Nakapalit lang pala. Okay. Okay lang, boss. Sa mga hindi pala nakakalam or sa mga bago sa channel namin, ang Bitoy po is pangalan po ng luma naming motor na Honda Beat. Mamaya papakita ko sa inyo yung si Bitoy. Tapos ipagkumpara natin siya dito kay Honda ADV. Pagtabihin natin. Oh, tataasan yung dito. Ang taas, tataasan. Tataasan yung kalsada dito. Katulad nung ginawa sa Marilao. Doon sa amin. Pumunta ka talaga intentionally dun sa mga lupa kayo. Ako? Oo. Hindi Hindi. Ikakataon lang.
Siyempre, hindi mo naman kailangang intentional na puntahan yung lubak porket maganda yung motor natin. Porket maganda yung suspension ng ADB, hindi. Siyempre, kapag lagi mo siyang ninadaan sa lubak, siyempre, mas bibilis yung wear and tear parts ng mga oil seal, ganyan. Kaya yung mga oil seal ng shock, pati yung mismong langis, bibilis yung buhay niya. Ibig sabihin, kailangan mo siyang i-maintenance kaagad. Kapag gano'n, nabubugbog siya lagi. And may libre pala kaming helmet, half face lang. Yun lang, no? Kaso may dala na kaming helmet ni OBR. Ito yung intercom dala namin, kaya nakakapag-usap kami ngayon. Okay. Dito kami dumaan ngayon sa looban kasi ang traffic dun sa may labas ng SM Marilao, pati yung taligo ng Villarica. Sa Marilao intersection traffic dun eh. Ito tayo daan para shortcut. Nakalimutan ko kung anong kalsada to eh. Tapos ang kagandahan pa kay ADB Lab eh, no? Nai-straight yung pa ako dito. Nai-stretch ko. Ayun, no? Para cruising style. Kapag sa long rides nangangawit na yung paa mo, pwede mong i-straight to, yun, no? Saktong-sakto lang yung paa ko. Ano to? Ang laki ng truck. Ang ganda ng tunog ni ADB. Ayun, no? Ayun, no? Pag binabomba ko. Rampa. Meron ka na bang nakita kahit sa post ng ADB ginawang tricycle? Tricycle? Kaya pa Meron. Meron? Oo. Ginawang tricycle si ADB. Sarado na si Lab. Sino? Si Danbam. Blackpink na siya. Ay, oo nga, Blackpink. Sarado na si Danbam dito. Isang gipsal na kinakainan namin. Doon na kami sa Bukawi ngayon eh. Ibayo. Doon pa rin tayo sa Bukawi na lang. Aircon kaya to yung owner na yun. Itong owner? Oo, kasi sarado eh. May shop gamitin. Solid. Tapos isa pa pala, ang kinausap ko yung Honda, nag-inquire ako regarding sa electricals. Pwede bang mag-install ng auxiliary lights or mini driving lights na additional na ilaw dito sa Honda ADB? Sabi nila sa akin, as long as hindi nadadamage or hindi nakakat or splice yung original electricals or wirings ni ADB, pwede naman daw. Basta hindi madadama yung original wiring. Kumbaga may sariling linya dapat yung na connected sa battery. Okay lang daw yun. Sa makina yun, wag mong gagalawin. Under warranty pa siya. Bitin ako, makakawin na agad tayo. Dito na tayo sa amin eh. Tapos lang tayo dito sa MacArthur. Ay, bitin. Ang content natin for today is kung gaano ka-traffic sa MacArthur. More on traffic yung content eh, no? Nakawin na agad tayo, Trao. Sige ka na. Galit pa siya, siya yung nag-overtake eh. Hindi naman siya tumitingin, yung naka-bike. Hindi na pala tayo dumaan sa palengke. Oo, kasi nga nag-shortcut tayo eh. Ito. Ay, wala ka pang sticker lang. Oo. Kilala ka ba? Kakalabas nga lang eh. Wala pa. Hindi pa natin makukuha ng sticker to dito sa subdivision kasi wala pang ORCR to. Requirements sa PMO. Ay, PMO. Saan naman ito? HOA. HOA. Na mo na usapin. requirements sa HOA na meron kang ORCR pag kuha ng sticker.
Pero ID na po sila, wala pa sir. Eh, di kakakuha ko lang ng ano eh. Wala kayo ng second. Kasi wala pa ORCR eh. Wala pa? Oo. Ako ba yung sila Pag may ORCR na. Kakakuha ko lang eh. Mabait naman yung guardia namin dito. Kasi ito pala yung ano natin, no? Yung free helmet natin. Half face lang siya. Manipis lang tsaka magaan. Pang short ride lang talaga to. Pang mga palay-palengke. Tanggalin natin. Oo. Okay din. Para pag lumalengke ako, or may bibilin lang dyan sa kanto, yung gagamitin natin. Ito na pala yung ADB natin. Tsaka, ito naman si Bitoy. Ito yung sinasabi ko sa inyo na si Honda Beat natin. Ang laki ng ADB. Sa mga nagtatanong pala, yung concept natin kay Bitoy is naka-ano rin siya, adventure concept din siya. Kaya mapapansin nyo, naka-naked handlebar siya. Tapos, naka-dual sports na mga gulong. Naka-naked handlebar din siya. Ito naman sa ADB natin. Mag-unwrap na tayo sa kanya. Tapos, unwrap na natin yung ano natin, windshield. Ito yung most satisfying part eh. Medyo madungis na. Punasan na lang natin. Punas-punas lang muna tayo ngayon. Ang ganda pala niya pag tinanggal na yung plastic ko. Hindi mo yung balahibo ko. Wala ko nga no. Hindi kita ba? Hindi. Hindi masyadong kita. Static yan. Bali, ang current order natin is 19 kilometers. Ang biyahe lang natin yung simula sa casa hanggang dito lang sa bahay. Tapos meron pala akong ganito. Ano to eh, PSI reader. Para malaman mo kung ano yung PSI reading ng gulong mo. Kaso nga lang, nang itatry ko na siya dito kay ADV, ikot lang muna natin. Eto, hindi siya kasya. Ayan, hindi ko siya mapasok masyado. Eh, actually pwede. Try natin. Ayun, pwede pala. I-bend mo lang. Lagi, ang taas pala ng ano, 49.6 yung PSI, baba natin. Bawasan natin. 49.6 yung PSI. O, dapat to ano lang eh. Wait lang. May nakasulat dito kung ilan yung PSI level niya. Sa harap, 29. Tapos sa likod, 33 PSI. Malibawasan natin to hanggang maging 29 PSI. Isa pa. 31. O, konti na lang. 2 PSI na lang. Ayan, 29.5. Siguro pwede na to. Hindi ko na siya isasagad ng 29 para may allowance pa. Minsan kasi kusang singisingaw yung gulong eh. Lalo na kapag di nagagamit, eh wala pa naman tayong ORCR. Dito pa lang natin magagamit to. Sa likod, try natin. Try natin sa likod. Eto. Ayun, nabibend naman pala siya. Kasi nung una, akala ko hindi kakasya. 26. Kailangan pahanginan to. Isa pa, baka mali. 25.9. So kulang ng ano, ng hangin yung likod natin. Kailangan na natin pahanginan to. Kailangan ano to eh. 33 PSI.